Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Narito po muli ang inyong abang lingkod, si Brother Vincent de la Serna. Gusto pong magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon na kung saan ito ay mayroong kinalaman sa ating araw-araw na pamumuhay. Ito ay isang bahagi ng ating pag-aaral upang lubusan po nating makilala ang ating mahal na Diyos at Panginoon, at upang makita po natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating buhay, lalong-lalo na ngayon sa likas ng tao. Okay? Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang aklat ng Heneses, Kapitulo 3, versikulo 7 at 8. Ganito ang sinabi. At parehong nabuksan ng kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Sa mga salitang ito, mga kapatid, mayroon po tayong tatlong punto na pag-uusapan. Pero bago po yon ay gusto ko pong ibahagi muna sa inyo yung background. Ano po? Inutusan ng Diyos ang ating unang mga magulang na pwede silang kumain ng bunga ng punong kahoy, pero wag lamang doon sa bunga ng punong kahoy na sa gitna ng halamanan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kasamaang palad, natukso ang ating unang mga magulang. Ibig sabihin, sumuway si Adan at si Eva. Nagkasala si babae pagkat sinunod niya ang salita ng kaaway. No? Nakinig siya sa salita ng kaaway. Ngayon po, meron po tayong tatlong punto na pag-uusapan. Ay i-share ko po sa inyo dito pagkatapos nila na sila ay magkasala. Ang unang punto, nung nalaman nila, nung nagkasala sila, nalaman nila na sila ay hubad. Yan. Nakita na nila na sila ay walang saplot. Ibig sabihin, nahubaran sila. Yan. Yung pagkahubad po ni nakita nila na sila ay hubad, sumisimbolo po ito, mga kapatid, sa kapag tayo po ay nagkakasala at nagkakamali, ay una, talagang nakikita natin ng pagkakamali ng iba, nakikita na natin yung kasamaan, nakikita na natin yung mali ng ating mga kasama, na which is, nung nilalang ng Diyos ang tao, puro kabutihan lang ang nakikita ng tao. Kaya nga nung nagkasala sila, nakita na nila yung mali. No? Ganon din sa ating araw na pamumuhay. Alam niyo ba kung bakit po nakikita na natin yung pagkakamali ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatid, ng ating mga kasama sa loob ng bahay, mga katrabaho? Bunga po ito ng kasalanan ni Adan at ni Eva. No? Na ang tao, naging likas na ng tao na talagang tinitingnan ko anong pagkakamali ng mga kasama. No? Pangalawang punto. Okay? Pangalawang punto, gumawa sila ng sarili nilang kasuotan. Sila yung gumawa. Okay? Sila yung gumawa. Ibig sabihin, ginastify na nila ngayon. Okay? Ganon din yung pag-justify nila sa kanilang sarili na sa kanilang pagkakasala. Ganon din kapag nangangatwiran na, pinangatwiranan na. Ayan. Pinangatwiranan na sila ay nagkamali at nagkasala. So yan po, mga kapatid, ay ang pangalawa, pinangangatwiranan ang pagkakasala. Okay? Kung makita po ninyo ngayon, nagkamali na nga, pinapangatwiranan pa. Ano? Okay? Pangatlo ay ang pagtago nila. Bunga po ng kasalanan, yung pagtago nila. Ayan po, mga kapatid. Nung sila ay nagkasala, nakita nila, nahiya sila. Nagtago sila. Lumayo sila sa Diyos. Itong tatlong ito ang bunga ng pagkakasala. Ang una po ay nakita nila yung karumihan na sa kanila. Nakita na nila yung mga mali sa kanila. Nakita nila yung mga mali sa iba. Pangalawa, nung sila ay pagkatapos ng pagkasala, ginajustify na nila yung pagkakamali nila. Ginajustify na po nila. Ang pangatlo po ay nagtago na. Lumayo na
So ganun din po sa buhay nating Kristiyano ngayon mga kapatid. Itong tatlong ito ay very common din sa atin. At ito po ay bunga ng pagkakasala. No? Ito po ay bunga ng kasalanan na kung saan nung sila ay magkasala ay ito na yung nangyari sa kanila. Ganun din po sa atin ngayon. Nagugulat tayo ba't ganito? Mga kapatid, likas nung naminana natin yan sa ating mga magulang. Pero yan ay bunga ng pagkakasala. Magandang umaga po sa ating lahat.